Naaalala mo pa ba kung paano nagsimula ang sa inyong dalawa? Nako, meron tayong isang nakakatuwa at nakakakilig na kwento para sa araw na to, isang breath of fresh air sa mga naririnig nating mga mabibigat na kwentong sunod-sunod dito sa ating programa. Kaya eto na po, hindi na natin patatagalin pa. Ang inyong paboritong Dear Mama Mia. Maraming stress at problema sa mundo. Maraming mga pagdadaanan na ang iba ay nanaisin mo na lang sana na lagpasan. Pero may mga pangyayari din sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Dear Mama Mia, ako po ay sumulat sa inyong programa para magbigay ng aliw at i-share na rin sa karamihan itong aking kakaibang love story. Ang kwentong ito sana ay inyong katuwaan at kagiliwan. Dahil hindi po ako nagsasawang ikwento ito kahit sa mga kaibigan ko. Kahit paulit-ulit pa. Hindi rin naman sila nauumay dahil ang sabi nga nila, isa raw ako sa mga babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Mga babaeng naging maswerte pagdating sa paghahanap ng kanilang forever. Ako si Marikit. Halos lagpas na sa kalendaryo ang edad ko noon. Single pa rin ako at nasa borderline na ng pagkalaos. Binibiro na nga ako noon ng mga kapatid ko na ang matres ko raw ay tinubuan na yata ng cobwebs. Ang totoo niyan, Mama Mia, ang akin pong kaloob-looban ay natatakot na rin nung mga panahon na yon. Paano kung wala ngang maligaw? Paano itong pinakaiingatan kong hiyas? Pero kahit nasa borderline na ng pagiging laos ang lola niyo, ay may lakas ng loob pa rin akong mag-crop top kahit wala naman akong abs at kahit kita ang tagpi sa leggings ko. Ako yung tipong kahit late na, may time pang maglagay ng eyeliner kahit wala namang kadate. Pero gusto ko yun kasi baka naman 'di ba? One of these days, makikilala ko na si the one, si Mr. Right, ang icing sa ibabaw ng aking cupcake. Working po ako noon bilang call center agent sa Cubao. Pero sa puso ko, isa akong bidang-bida sa sarili ko pong pelikula. Lagi po akong pinagtatawanan ng mga kapatid ko dahil napaka-positive daw ng outlook ko sa life. Well, yun na nga lang ang natitirang positive sa akin, Mama Mia. Dahil pati sweldo ko, negative na. Dahil puro lang utang ang mama ko sa tindahan. Wala naman akong reklamo dahil bilang panganay, kailangan ko namang alagaan ang aking pamilya. Lunes na naman ng umaga. Alarm ko, 3 beses ko nang pinatay. Ang huling pagmulat ko ng mata, 8:41 a.m. na. Ang pasok ko, 9 a.m. Ang layo ng bahay ko, mula sa pinagtatrabahuan ko, 1 tumbling, 1 tricycle, 2 jeep, at 1 sprint sa ilalim ng MRT. Habang kumakain ako ng natirang pansit sa ibabaw ng kamiseta ko, nagsusuot na ako ng tsinelas. Pero napansin ko na isa lang ang may strap. Yung isa, literal na tsinelas ng pinsan kong 6 na taong gulang. Wala nang oras para palitan. Suot ko na Okay lang, maliit naman akong babae. Pero kahit sa liit ko,
hindi pa rin kasya sa akin ang tsinelas na yon. Mama Mia, pang umaga po ako. Dahil siguro sa hindi ako nakakabenta tuwing ginagawa nila akong graveyard shift. At hindi rin ako nakakakita ng mga customers na masaya sa serbisyo ko. Kaya lang siguro natutuwa sa akin ang management kaya hindi nila ako pinapaalis. Paglabas ko ay nagahol pa ako sa jeep. At eksaktong pagtalon ko at papasakay na ako ay may sumabay sa akin na isang lalaki. Sa gulat ko ay nadulas ako, Mama Mia. Ang hawak-hawak kong paper bag na may tinake out ko pang kwek-kwek mula kahapon ay kumalat sa paa niya. Teka, bakit kailangan gwapo? At bakit kailangang leather shoes ang suot niya? Bakit ganoon? Eto na ba? Eto na bang sinasabi ng pelikula at ng mga nobelang nababasa ko? Eto na ba ang pagtatagpo namin ni Mr. Right? Miss, masarap ba talaga pag nilalaglag muna bago kainin? Sabi niya habang hawak ang tissue at tinitingnan ang sapatos niya. Wala akong masabi, Mama Mia. Gusto kong malusaw sa hiya. Kung siguro hindi siya gwapo, ay mabilis lang akong nakasagot. Kaya lang, natameme ata ako sa kagwapuhan ng lalaking ito. Pero dahil sanay na naman ako sa kahihiyan mula pa elementarya, ay nginitian ko siya. Mama Mia, ang totoo, mula elementarya ako ay lagi na po akong napapahiya. Nadudulas, natatalisod, at kung ano-ano pa. Mas masarap kapag may konting dumi, pampalasa. Sagot ko habang pinupulot ang isa sa mga kwek-kwek. Tumawa siya. Wala naman akong balak na kainin yun, ano? Gusto ko lang siyang patawanin dahil alam kong malaki ang kasalanan ko sa mukhang mamahalin niyang leather shoes. Ako? Gusto ko na noong lamunin na ako ng lupa. Pero syempre, hindi pwedeng mahalata tayo. Hindi pwedeng halatang-halata ang ating pagkapahiya, kaya parang cool pa rin ako nang ngumiti. Inabot ko ang isa pang kwek-kwek sa kanya. Peace offering? Sabi ko. Syempre yung inabot ko, yung hindi nahulog, Mama Mia, ha. Kinuha niya at kinain niya. Sinabi ng puso ko, ayan, marikit, yan na yata ang lalaking tatanggap ng lahat ng kalat mo sa buhay. Yan na yata ang lalaking sinasabi ni Kim Chu sa kanyang kanta. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento naming dalawa. Matapos ang eksenang yun ay fast forward na tayo. Nakapasok na ako sa bagong pinagtatrabahuan ko. Yes, Mama Mia. Nag-resign na ako doon sa call center kasi nakakahiya eh. Bukod sa lagi akong late, lagi pa akong walang benta. Lagi pang mataas ang minutes ng call ko. Halos iiyak ata ang isang araw kung hindi ako ipapatawag ng QC. Lagi akong napagsasabihan. Lagi rin akong pasimpleng binubuli o pinagtatawanan ng mga kasamahan ko. Alam mo, Marikit, kung hindi ka lang talaga palatawa at hindi ka pala biro, wala na yatang natitirang maganda sa'yo. Pati trabaho mo palpak eh. Mama Mia, sa totoo lang sanay na ako doon pero minsan na-hurt din naman ang feelings ko. Kaya ayun, nag-resign na ako dun sa call center na pinagtatrabahuan ko. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya ang pagkapahiya at hindi ko na rin kaya na lagi akong dinedepensahan ng TL namin na best friend ko. Kaya naghanap na lang ako ng ibang trabaho. At eto nga, first day ko sa trabaho. Same industry pa rin naman, pero ibang kumpanya. First day, first impression.
Naka-formal ako. Nagsuklay pa nga ako. At sa unang araw ng pag-akyat ko sa opisina, bumukas ang elevator. Gulat na gulat ako. Dahil Mama Mia, ang lalaking nakita ko ay ang lalaking hindi ko na nakalimutan mula nung una kaming pinagtagpo ng kapalaran. Alam nyo na yata kung sino ang nakita ko eh. Walang iba kundi yung lalaking pinagkwek-kwekan ko. Naka-formal siya, naka-necktie, may ID, at may pangalan. Itago natin siya sa pangalang Rafael Mercedes. Nakita ko doon. Posisyon niya, mataas. Mataas ang posisyon niya at hindi kami bagay dalawa. Napamura ako noon. Gusto ko nang lumabas pero huli na ang lahat. Nakita na niya ako at nakita na rin ako ng mga tao sa loob ng elevator. Kaya wala akong naging ibang choice kundi pumasok na lang. Umandar ang elevator hanggang sa nagbabaan na ang lahat, 4th at 5th floor pa lamang. Hanggang sa ako na lang at siya ang natira sa loob. Tahimik kami. Kinikilabutan nako. Nagtatanong ang utak ko kung naaalala ba ako ng lalaking ito. Natatandaan kaya niya na ako yung babaeng nagtapo ng kwek-kwek sa mamahalin niyang leather shoes? At ngayon, sigurado na akong mamahalin yon dahil sa posisyon niya dun sa pinagtatrabahuan ko. Sabi ko sa sarili ko, kalma ka lang Marikit, baka hindi ka na niya naaalala. Mama Mia, sa dinami-dami ba naman ng oras at araw, noon pa talaga tumunog ang tiyan ko. At sinundan iyon ng parang tunog na hindi dapat sa elevator. Yes, tumunog ang tiyan ko dahil hindi pa ako kumakain. Kasi nga nagmadali ako kaninang umaga. Ayokong malate kasi unang araw ko yon sa bago kong trabaho. Pero ang kasunod nun ay isang utot na hindi ko naman napigilan. Buti na lang at hindi mabaho yun dahil wala pang laman ang tiyan ko. Dahil sa pagkakautot ko, Mama Mia, ay tiningnan niya ako. Miss, parang pamilyar ka. Aniya. Ngumiti ako at pilit na winawaglit sa utak niya at pilit na dinidistract siya sa pag-alala kung saan kami unang nagkita. Siguro dahil nakita mo na ako sa TV. Sabi ko sabay tawa ng awkward. Hindi eh. Pero parang nakita na talaga kita. Teka, ikaw yung babaeng naglaglag ng kwek-kwek sa sapatos ko. Sabi niya, na mukha pa nga siyang natuwa dahil naalala niya ako sa wakas. Putik, naalala niya talaga ako. Tumawa siya. Akala ko pa naman noon, Mama Mia, ay magagalit siya habang binabalikan niya ang araw na yon. Buti na lang at hindi siya nagalit at natawa pa. Uyo, you made my morning that day. Alam mo ba? Ganun ba? Well, you're welcome. Gusto mo, bukas, bilasang isda naman ang ilaglag ko sa sapatos mo? Nagulat ako sa sarili ko. Bakit ko nasabi yun? Pero tumawa siya, yung tawang mahinhin, pero feeling ko, o assuming ako, na may halong landi. Ako kasi talaga, Mama Mia, sabi nga ng mga kaibigan ko, baka daw kaya hindi pa ako nagkaka-boyfriend dahil dito sa bunganga ko. Walang preno. Kung may maisip na bastos, sasabihin ang pagkabastos. Kung may naisip na joke kahit na nakakadiri, hindi ko napipigilan ang aking sarili at nasasabi iyon at naibulalas ng aking bunganga.
Mama Mia, feeling ko, first time ko ata iyon na nakakita ng lalaking tawa lang ng tawa kahit na minsan yung mga joke ko ay off na. Mula noon ay hindi ako pinatahimik ng universe. Mama Mia, call center pa rin naman ang pinagtatrabahuan ko pero hindi na po ako naka-assign sa floor. Nasa rank and file na po ako. Hindi na po ako parte sa mga frontliners ng kumpanya. Sa opisina, agad akong naging topic sa pantry. Narinig ko minsan, si Marikit, si new girl, di ba siya yung nadapa nung pangatlong araw niya dito? At alam mo ba, may nagsabi sa akin, naku, nagkakilala na pala sila ni Sir Rafael dati, nagkabungguan. At ayun, sabi nila, may nagawa raw hindi maganda yang si new girl eh. At oo, Mama Mia, hindi ko alam kung paano kumalat yon. Hindi ko alam kung pinagsasabi ba ni Sir Rafael sa mga katrabaho namin at mga kaopisina ang tungkol sa paglaglag ko o pagkakalaglag ko ng aksidente ng kwek-kwek sa kaniyang mamahaling sapatos. At ako, bilang ako nga si Marikit, dala ko sa bag ko araw-araw ang baong chichirya. Mama Mia, hindi kasi talaga pwedeng mawalan ako ng pagkain sa aking bag. Hindi kasi ako malakas kumain. Kumakain ako ng pakonti-konti pero madalas. Kaya lagi po akong may baon. At syempre, paborito kong mag-snacks habang may meeting o may team meeting. Palihim akong nagsasnacks habang nagdi-discuss ng kung ano-ano ang boss namin. Pero isang beses, nahuli ako ni Sir Rafael na sumubo ng hotdog habang siya ay nagsasabi ng mga matrix namin, ng sales, ng kung ano-ano pa, pati na rin ng company goals para sa taon na yon. Miss Buntal, masarap ba yung kinakain mo? Sabi niya. Tumayo ako. Sa sobrang pagkagulat ay nagkaroon pa ng mantsa ng ketchup at mustard ang damit ko. Yes po sir, sabi ko. Halakhakan ang lahat. Nagulat ako kasi akala ko ay magagalit siya, Mama Mia. Pero hindi. Nakitawa rin si Sir Rafael. Hindi siya galit. In fact, ngumiti pa nga siya at sabi niya, next time, mag-share ka naman sa buong team. Hindi yung ikaw-ikaw lang ang kumakain dyan. Napangiti ako. Ang totoo ay kinilig ako, Mama Mia. At hindi ko maiwasan na isipin at mag-daydream na baka nga may chance kaming dalawa. Simula nang ma-establish ang hotdog incident ko sa meeting, ay naging matunog na ang pangalan ko sa buong opisina. Ako si Miss Kwek-Kwek, Queen of Chichirya. At ang pinakapaborito ko sa lahat, Snack Siren. Tuwing may meeting, laging may surprise element ang bag ko. Isang beses, habang ina-analyze ni Sir Rafael ang quarterly sales chart namin, ay may tumunog na kakaiba. Ganon. Nagtinginan ang lahat sa akin. Aba, nabuking ang chicharon ko sa bag. Tumigil si Sir. Tumingon siya sa direksyon ko gaya ng ginawa ng mga kasamahan ko. Pinatong niya ang remote sa mesa. Miss Buntal, Anya, may gusto ka pa bang idagdag dito sa graph? Sagot ko habang hindi ko na napigilang ngumuya ng chicharon.
Wala po sir, pero baka gusto niyong tikman to. Malutong, galing Bulacan. Natawa na naman ang buong team. Si Sir umiling lang habang tawa rin ng tawa. Halatang aliw na aliw siya sa kakulitan ko. Mama Mia, ang totoo, natutuwa ako sa bagong team ko, sa bagong kumpanyang pinasukan ko. Kasi naiintindihan nila na hindi talaga ako mapakali ng walang ninunguya. Hindi katulad doon sa dati kong pinagtatrabahuan na maraming strikto. Dito, parang natutuwa silang lahat sa akin. Ginagawa lang nila akong katatawanan pero hindi naman nila ako iniinsulto. Maya-maya pa, may inabot siyang maliit na papel. Nakasulat. Next time, ako ang taya. Pero iba ang gusto kong tikman eh. -R. Napamura ako at halos malunok ko ng buo yung chicharon na nasa bibig ko. May emoji pa yun ha. Hindi ko alam kung kilig ba ang naramdaman ko dahil biglang sumakit ang aking likurang leeg. Kilig ba to? Vertigo? O baka na high blood na ako sa kinakain kong chicharon? Mama Mia, may mga pasimpleng moments pa ako sa opisina. Minsan kapag nagkakasalubong kami ni Sir Rafael sa koridor, ay lagi niyang tinatanong kung ano ang snacks ko ngayong araw na ito. One Saturday morning, nagpunta ako sa Blumentritt para bumili ng rekado sa lulutuin ko. Sa may gilid ng isawan, may nakita akong pamilyar na lalaki. Naka-cap siya, naka-shades at naghihintay ng in-order niya. At nung may inabot sa kanya yung tindera ay nagulat ako dahil balun-balunan ang kanyang in-order. Si Sir Rafael. Lumapit ako sa kanya. Sir, kayo po ba yan o multo lang na masarap na tao? Napailing siya. Sabay tanggal ng kanyang shades. Promise me Marikit. Huwag mo tong pagkalat sa opisina ha? Ano ang huwag kong ipagkalat? Tanong ko. Naibulong niya sa akin. Mahilig ako sa street foods. Laking tondo kaya ako. At oo, anak ako ng tindera ng isaw. Tumingin ako sa kanya na parang nakita ko ang kaluluwa kong nagtitinda ng fishball sa Quiapo. Teka nga, ibig sabihin, hindi ka mayaman since birth? Ngumiti siya. Hindi lahat ng galing sa Ateneo ay mayaman. Minsan, dahil lang sa scholarship. Minsan, dala lang ng galing sa basketball court kaya nagkaroon ng scholarship. Kaya yun, nakapag-aral sa maayos na paaralan. Hanggang sa, eto na nga, lumaki nga ang posisyon ko sa kahit saang opisina ako mag-a-apply. Tumawa kaming pareho. At dun ko na confirm, Mama Mia. Pareho kami ng vibe dalawa. Hindi siya pretentious. At higit sa lahat, kaya niyang makipagsabayan sa bunganga ko. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi siya kagaya ng ibang lalaking naaalibadbaran sa aking bunganga. Siya, natutuwa pa nga eh. Siya, natatawa pa nga palagi. Kinabukasan, boom! Nagkalat ang balita sa opisina. Alam niyo ba yung kasabihan na may pakpak ang balita, may tenga naman ang lupa? Totoong-totoo yun sa buhay ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Si Sir Rafael at si Marikit, may something daw. True ba yun, Besh? Si Sir at si Miss Kwek-Kwek? Nako, baka naman nilalandi lang si Sir ha? User alert! Narinig kong usapan
ng mga kababaihan habang nasa loob ako ng isang cubicle sa CR ng building. Hindi nila alam na nandun ako dahil kanina pa ako nandun kasi sumasakit ang tiyan ko. Halo-halo na kasi ang kinain ko sa araw na yon. Mama Mia, syempre sa gitna ng lahat ng pag-uusap na yon ay si Lorraine. Siya yung HR namin na akala mo ay beauty queen kung maglakad. Akala mo talaga meron siyang mga minions na handang saluhin kahit pa ang alikabok o kahit pa ang balakubak na malaglag mula sa kanyang ulo. Palaging may fake account. Tipong, can you please not make chika me like that? May pa-fake accent pa siya kapag ganun, Mama Mia. Isang araw, tinapik niya ako sa pantry. Hi, Marikit. Oy, just a friendly reminder ha. Yung mga boss na katulad ni Sir Rafael, don't date ng, alam mo na, mga ganyan. Sabi niya sabay tingin sa outfit ko na admittedly, Mama Mia, ay may mancha ng ketchup. Ngumiti ako. Don't worry, Lorraine, I'm not dating him. Baka siyang may gusto sa ganyan. Sabi ko sabay kindat. Mama Mia, ilang pagkakataon na sinubukan akong ibuli ng ibang tao pero hindi ako pumapayag. Dinadaan ko sa patawa ang pagsagot-sagot ko sa kanila. Siguro kung may chicharon lang akong hawak noon, sinabuyan ko na siya ng mumo sa mukha niya. Ewan ko kung kailan nagkaroon ng mga matitinding chismis sa opisina, ay doon naman parang mas naging close pa kami ni Sir Rafael sa isa't isa. Para bang wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin ng ibang tao. Siyempre, Mama Mia, medyo na-conscious ako. Kaya lang sinabi ko sa sarili ko, bakit ako mahihiya? Wala namang girlfriend si Sir. Wala ding asawa. Hindi naman ako kabit. Ako magiging close kaming dalawa, wala naman sigurong masama, di ba? Kaya ayun, kahit ang dami-dami ng chismis na kumakalat tungkol sa amin, ay hindi ko pa rin siya iniiwasan. At mula nga noon ay mas naging open si Sir Rafael sa feelings niya sa akin. Isang araw, pagpasok ko sa desk ko ay may taho. Sa tagiliran ng cup ay nakasulat, matamis ka pa sa Arnibal. Another day, may bouquet ng isaw na dineliver para sa akin. Yes, isaw talaga, Mama Mia. At may sulat pa. Gusto kitang papakin habang buhay. -R at may heart emoji pa na para bang pinanapa ni Cupido. Kinilig ako, pero syempre nagtaray-tarayan muna ang lola niyo. Ano ba yan? Hindi ako madaling mauto sa lamang loob, ano? Pero nung nakita ko ang pusong emoji na yon, yung totoo na Rafael, genuine, simple at tapat, dun na ako nalusaw na parang ice cream. Parang Betamax sa kainitan ng barbecue grill. Ganon ang pakiramdam ko. Mama Mia, wala pa namang sinasabi si Sir Rafael, Rafael na pala, na manliligaw siya sa akin. May mga pahaging lang siyang ganon. Ako naman ay, ewan ko, kahit na prangka akong babae, bakit hindi ko magawang itanong sa kanya kung nililigawan ba niya ako o pinopormahan? Pero aaminin ko, Mama Mia, na siguro isa rin sa mga rason kung bakit ko hindi tinatanong sa kanya yon ay ini-enjoy ko pa ang panunuyo stage niya. Kahit na wala pa namang kumpirmasyon kung panunuyo ba yon o pasasalamat na lang sa pakikinig ko sa mga kwento niya. Sakto namang dumating si Dodong. Si Dodong, Mama Mia,
Siya ang ex ko. Kuya D kung tawagin sa amin sa kanto. Rapper ng kanto, barista noon pero tambay na ngayon. Ang lakas pa rin talaga ng dating niya. Pero may isang kuko sa paa na kulay uling na at may bali pang tsinelas. Bigla siyang bumisita sa opisina ko. Hindi ko akalain kung bakit ganon at kung bakit nangyari yon. Wala akong kaalam-alam at nagulat nga ako. May dala pa siyang flowers na plastic. May pa I miss you babe card pa siya na may dila emoji. Nagkita sila ni Rafael, Sir Rafael. Naging awkward ang paligid. Hanggang sa nagsalita si Dudong. Marikit, huwag mong kalimutan yung nagsimula sa'yo ng unlimited rice ha. Sumabat naman si Sir Rafael nang hindi ko inaasahan. Pero ako yung may balak na bigyan ka ng forever meal. Mama Mia, hindi ko alam kung mga mata ko lang ba ang umikot o ang buong mundo ko ay napabilis ang pag-ikot dahil sa mga narinig ko. Para yatang piliin mo ang Pilipinas na musical iyon pero low budget. Ang first official date namin ni Rafael, hindi ko makakalimutan yon at hindi ako makapaniwala. Dati lang akong taga-kanto na panay late sa work at kumakain ng siopaw sa ilalim ng mesa. Ngayon, susunduin na ako ng isang lalaking isa sa may pinakamataas na posisyon sa opisina. At pupunta kami ng Tagaytay ng kaming dalawa lang. Pagdating niya sa bahay, bitbit niya ang isang bulaklak. Isang perasong gumamela na halatang pinitas niya lang sa kung saan. Sorry, wala akong nahagilap na bouquet eh. Ang aga-aga pa kasi. Pero at least ito, sariwa. Sabi niya sabay abot. Na-appreciate ko naman. Sobrang low-key, pero para sa akin, sobrang real. Totoong-totoo. Iba talaga kapag hindi trying hard. Mama Mia, ang mga kapatid ko ay kinakansyawan pa ako. Pati nga mga magulang ko ay sinasabi pa na baka raw gumamit ako ng gayuma na galing sa Quiapo. Che, ewan ko sa inyo. Sabi ko, sabay alis matapos makapagpaalam ni Rafael sa aking pamilya. Sa kotse, pinatugtog niya ang playlist ko. Alam ko matatawa kayo. Alam ko sasabihin yung baduy ako. Pero yun ang totoo eh. Salbakuta, Stupid Love, Andrew E., Humanap Ka ng Pangit. At syempre, Sex Bomb Dancers, Greatest Hits. Lahat yun gustong gusto ko at memoryado ko. Bakit ganito ang playlist mo? Tanong niya. Para hindi tayo antukin sa daan, sagot ko naman. Sabay-sabay kaming sumayaw ng halukay ube habang nagdadrive siya. Pero ayun na nga, halfway papuntang Tagaytay ay nawala ang signal ng Waze. Nag-left kami, Mama Mia, nag-left turn kami kung saan dapat ay naka-right turn pala kami. Kaya nakarating kami sa isang kalsadang puro baka. Wala nang poste ng kuryente at may sign na private property. Bawal umihi. Sabi ko na lang sa kanya, "Uy, nasa na tayo? Mukhang horror movie na to ah." Sabi niya, "Wala pa nga tayong 1 hour sa date na to. Gusto mo nang tumakbo?" Tumawa ako. Kung saan-saan kami nakarating. Ang kaso lang, Mama Mia, natinik bigla ang gulong ng kotse niya. Nasiraan kami. O diba, perfect opportunity talaga? Sa halip na sa Tagaytay Picnic Grove, nauwi kami sa isang perya sa gilid ng isang barangay. May horror house doon.
May Ferris wheel na umiikot na parang pag-ibig kung minamadali. At may shooting game na ang papremyo, teddy bear na halata mong mura at may tag pa na donated by the barangay. Naglaro kami habang inaantay namin yung mag-aayos ng gulong ng kotse niya. Nanalo siya, inabot niya sa akin ng bear, tapos ngumiti. Marikit, alam kong hindi ko pa to tinatanong sa'yo ng formal pero pwede ba kitang ligawan? Ha? Hindi mo pa ba ako nililigawan? Kala ko ilang linggo mo na akong nililigawan eh. Sabi ko sa kanya sabay ngiti. Joke, dagdag ko pa. Official na to Gusto kong ipaalam sa buong mundo na sa dami ng options ko, ikaw lang ang may kwek-kwek na tumama sa sapatos ko. At ikaw lang ang tumama dito sa puso ko. I know, right? Cheese balls. Cheesy, Mama Mia. Pero kahit cheesy, aaminin ko na kinilig talaga ako ng sobra. Habang naghahanap kami ng makakain, may lumapit sa aming isang matandang lalaki. Amoy alak at nakaduster pa. Hindi ko alam kung baliw siya o talagang napakalasenggo lang. Kayong dalawa, sabi niya habang nilalapitan kami. Alam mo, may connection kayo. Malalim. Sigurado akong tadhana. Kuya, nagbebenta ka po ba ng mantika? Tanong ko. O hindi alak. Nasaan ang alak? Sabi niya sabay tawa. Joke lang. Tawagin mo na lang akong Mang Tino. Albularyo ng pag-ibig. Alam mo, kayo, pinagtagpo kayo ng daan ng kapalaran. Mama Mia, natawa ako sa mga pinagsasasabi niya. Pero dahil wala kaming magawa at natuwa naman kami sa kanya, ay umupo kami sa harap niya nung ayain niya kami. May bit-bit siyang patpat, asin at banig. Bigla niyang sinabi, ikakasal kayo, dito, ngayon. Di ko talaga mawari kung baliw yon. Baliw na nga ako, may mas baliw pa pala sa akin. Si Rafael, ngumiti lang at bumulong sa akin. Game ka ba? Gagawin na nating practice wedding to. Kahit nililigawan pa lang kita. Sabi ko naman, okay, basta walang kissing scene bawal ang premarital halik. Lalo na hindi natin alam kung albularyo ba to, baliw o lasenggo lang talaga. At ayun na nga, Mama Mia, nagtawag pa si Mang Tino ng ilang mga tao. Pakiramdam namin ay kilalang kilala siya doon sa lugar na yon. Dahil nung nagtawag siya ay nagsilapitan naman yung mga tao. Hindi sila natakot, kaya sure ako na hindi siya baliw. Sure din ako na kahit lasing siya, hindi siya nananakit. Kasi kung nananakit siya, walang taong lalapit, di ba? At nung nakalapit na nga ang lahat ay nagkaroon ng biglaang seremonya sa ilalim ng ilaw ng perya. Habang may tumutugtog sa background na pasulyap-sulyap ka pa kunwari, patingin-tingin sa akin. Kompleto yun. May plastic pa na singsing, may hawak na barkilyos, at may basbas na parang amoy alak ata yun na nakasilid sa isang parang lalagyan ng alkohol. Tapos bigla niyang sinabi sa akin, simula ngayon, kahit practice lang to, asahan mong ikaw ang plano ko sa tunay na buhay, Marikit. Mama Mia, sobra talaga ang kilig ko kahit na ginabi na nga kami dun sa peryang iyon. Sobra ang kilig na naramdaman ko at pilit ko itong wag ipahalata kay Rafael. Nakakahiya naman kasi, Mama Mia, kung ipahalata ko pa sa kanya. Kaya yun, pilit ko siyang sinasabihan na wag niya akong niloloko-loko.
mabilis pa naman akong maniwala. Matapos ang Tagaytay Peria Wedding of the Century, Mama Mia, pinakilala ko na siya, pati sa lola ko. At san pa ba, kundi sa palengke. Lola, siya nga po pala si Rafael. Alam niyo na, sabi ko. Si Lola habang nagbabalot ng bangos ay sumimangot. Anong alam ko na? Hindi ko kilala yan ha. Kilala ko lang dito yung may pwesto ng longganisa. Si Rafael, Mama Mia, nagkamali pa talaga ng kilos. Tumawad sa bangus ni Mama at ni Lola. Lola, baka pwedeng isa na lang daan po itong dalawa. Doon, napanting ang tenga ng lola ko. Ang nanay ko naman ay natawa. Tila alam yata niya na nagbibiro itong si Rafael. O di kaya ay baka gustong-gusto na lang talaga ng nanay ko na magkaroon ako ng jowa. Kahit na hindi nagpapatawad sa kanyang mga paninda ang nanay ko, ay natawa na lang siya. Pero itong lola ko, sa kanya ata ako nagmana ng kaprangkahan, Mama Mia eh. Ha? Sabi nitong apo ko, maganda ang posisyon mo sa opisina. Pero tumatawad ka dito sa mga paninda kong bangus? Ay sorry po Lola. Sanay lang po kasi ako sa Tondo. Doon kasi ako bumibili ng isda eh. Sa Tondo? Oh, ba't ang laki ng posisyon mo ngayon sa opisina ha? Yung boyfriend ng pinsan nitong si Marikit, taga Tondo rin. Tangkad lang ang ambisyon nun. Walang iba. Ako, Mama Mia, ay nanlamig at pinagpawisan. Gusto ko nang matunaw, Mama Mia. Ang totoo po, ang lola ko, kung talagang mayaman lang sana kami, siya ang matatawag na matriarch of the family. Ang lola ko, lahat takot sa kanya. Mula sa nanay ko na panganay niyang anak hanggang sa mga sumunod nitong kapatid na puro lalaki. Lahat yon, nginig ang kalamnan at buto kapag nagsalita na ang lola ko. Pati nga tatay ko takot sa lola ko. Hindi siya takot sa nanay ko dahil ang nanay ko naman ay tila hindi yata ako doon nagmana dahil sa sobrang bait at sa sobrang hinhin magsalita. Mama Mia, in short, batas po ang lola ko. Pero heto na nga ang naging plot twist. Akala ko, Mama Mia, ay tuluyan nang magiging ganon ang pakikisama ng lola ko kay Rafael. Pero sinabayan ni Rafael sina Mama at Lola sa pagbabalot ng bangus. Seryoso, Mama Mia. Walang kaarte-arte si Rafael. Tinanggalan niya ng mga tinikang bangus, tinulungan din niya ang nanay ko at ang lola ko na magtimbang at umasikaso ng mga customer. At dahil itong si Rafael ay gwapo, mas dumami ang customer ng lola at mama ko, na siya namang ikinatuwa ni Lola dahil maaga pa atang naubos ang paninda niyang isda. At sa dulo, sabi ni Lola, Marikit, alagaan mo tong lalaking to, marunong sa isda. Sigurado ako, marunong din ito sa puso mo. Mama Mia, iba yung kilig po talaga ang naramdaman ko noon. Hindi ko maipaliwanag ang nilalaman ng aking dibdib. Pasado si Rafael sa lola ko. Ibig sabihin, kahit sino pa sa pamilya ko ang kumontra. Kakampi na ni Rafael si Lola, wala na silang magagawa pa. Ang akala ko noon ay magiging smooth sailing na ng tuloy-tuloy ang kung anumang meron sa amin ni Rafael. May practice wedding na nga kami, 'di ba? Blessed by an albularyo ba 'yon?
lasenggo o baliw sa perya. Tanggap na ng pamilya ko, tanggap na ng lola ko. Pinagsaluhan na namin ang nilagang isda na walang asin pero may pagmamahal. Pero syempre, dahil ako ito, reyna lagi ng sablay, hindi talaga pwedeng walang gulo, Mama Mia. Hindi pwedeng wala akong nagagawang kabulastugan. Isang araw sa opisina, habang busy ako sa pagpe-pretend na nagtatrabaho, aka nag-online shopping lang naman ng pink na palanggana, ay tinawag ako ni Lorraine. Oo, si Lorraine, Mama Mia. Yung nabanggit ko kanina, yung HR queen na akala mo ay Miss Earth finalist kung maglakad. Marikit, malamig niyang sabi. Can you explain this? Mama Mia, ipinakita niya sa akin ang isang resibo. Nakaprint doon sa opisina. Pero hindi company transaction. Resibo ng pansit, lumpia at soft drinks para sa binyag ng pamangkin ko. Logo ng kumpanya, name ko, timestamp. Bumuka ka ang kaluluwa ko. Diyos ko po. At hindi lang yon, may iba pa. Nakapag-print din doon ang utang kong 4,500 sa 5/6 kay Aling Letty na kapitbahay namin. Apparently kasi, Mama Mia, ginamit ko minsan ang scanner para i-photocopy ang mga nagpapakyut kong mukha. Trip lang naman, walang masama. Mama Mia, pinatawag ako ni Sir Rafael sa opisina niya. Pagpasok ko, ay seryoso ang mukha niya. Nakapold ang mga kamay niya. Nakapormal, walang isaw, walang ngiti, walang paglalandi, walang paglalambing. Marikit, nakita ko yung mga nakaprint. Binigay sa akin ni Lorraine. Okay lang ba kung magpaliwanag ako? Hindi mo kailangang ipaliwanag na gumamit ka ng opisina para sa pansit. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na may utang ka pala? Mama Mia, hindi naman siya naggalit na nagprint ako ng resibo doon sa office. Ang tanong niya ay tungkol doon sa utang ko. Napako ako, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang naging teleserye ng hapon ang tensyon. Teka lang, ganito ba talaga ang relasyon kapag mataas ang posisyon ng jowa mo sa kumpanya? Sabi ko, hindi ko gustong isipin mo na ginagamit kita, kaya hindi ko sinabi ang tungkol sa utang ko. Ayokong isipin mo na isa lang akong babaeng umaasa sa yaman mo. Isa pa, malit lang naman ang utang yun, mababayaran ko naman yun. At personal kong utang yun, hindi ka dapat kasali doon. Tahimik siya. Seryoso pa rin. Tumingin siya sa akin. Marikit, gusto ko lang naman sanang tulungan ka. Pero parang ayaw mo yata akong pagkatiwalaan. At sa sobrang awkward, wala akong nagawa kundi ang magpaalam at lumabas. Mama Mia, kahit na meron na kaming pagkakaunawaan noon ni Rafael, well, nakakahiya pa rin talaga na malaman ng taong gusto mo na may utang ka sa 5/6. At doon nagsimula ang 1 week no communication drama namin. Sa dinami-dami ng pagkakataon na ako ay napahiya, never naman po akong umatras. Sa dinami-dami ng mga taon at mga panahon na ako ay sumablay, never namang hindi ko nagawang idaan sa patawa ang lahat. Ngayon lang talaga, sobra-sobra talaga ang pagkapahiya ko, Mama Mia. Isang linggo akong sawi noon. Walang nang text, wala nang taho for you, wala nang bulaklak na galing sa bakuran ng kapitbahay. Ako, sa araw na yun, nakaupo ako sa harap ng karinderya ng kapitbahay namin.
May hawak na lumpiang toge at nagmukmok habang pinapakinggan ang tugtog na Sana Dalawa ang Puso Ko. Yes, Mama Mia! Mahilig ako sa mga ganong tugtugin at natutuwa ako dito sa karinderya ng kapitbahay namin dahil ganun din ang hilig niya sa mga tugtog. Dumaan si Dodong, yung ex ko. Nakita niya yata akong nag-e-emote. Alam mo, Marikit, sinabi ko na sa'yo dati pa eh. Ako lang ang nag-iisang lalaking bagay sa'yo. Wala akong pera, oo, pero may puso akong palaban. Napatingin ako sa kanya. Dodong, ikaw nga yung nag-promise sa akin ng date sa Jollibee, tapos dinala mo lang ako sa lamay ng pinsan mo dahil may libreng spaghetti? Sabihin mo pa na bagay ka sa akin? Bug na lang, uy! Tila napahiya ata si Dodong sa tinuran ko, Mama Mia, dahil tumahimik siya at umalis na lang sa aking tabi. Mama Mia, patuloy ako noon sa pag-e-emote ko. Patuloy ako noon sa pagsasabi na kawawa naman talaga itong buhay ko na ito. Hanggang sa dumating ang aming annual company party. Ayoko nang pumunta noon. Pero sabi ng mama ko, magpakita ka. Ipakita mo sa lahat na hindi lang ikaw ang marunong masaktan. Marunong ka ring rumampa kahit may pusong butas-butas, ano? Mama Mia, gumawa ako ng gown. As in literal. Yung tela, alam mo ba, may katerno pa atang kurtina ng lola ko. May design na sunflower. Marunong po akong manahi dahil ang papa ko po ay mananahi. Tinulungan niya ako. May slit sa gilid ng kaliwa kong binti dahil napunit habang sinusuot ko. Pagdating ko sa party, tulad ng aking inaasahan, yes, nandoon si Rafael. Nakabarong, gwapong-gwapo pa rin talaga. May hawak na bouquet. Hindi roses, hindi tulips, hindi plastic, kundi bouquet ng fishbowl sticks. Lumapit siya, unti-unti at may bit-bit pang mic sa kabila niyang kamay. Ladies and gentlemen, may announcement po ako. Tumahimik ang lahat. Nung unang araw na nakilala ko si Marikit, totoo yung mga narinig niyong kwento. Nalaglagan niya ng kwek-kwek ang sapatos ko. Pero simula noon, araw-araw na rin siyang nandito sa puso ko. Mama Mia, naging parang kinilig tuloy ang buong opisina. Hindi ko akalain na magkikita kaming muli. Sabi ko noon sa sarili ko, kung magkikita kaming muli at magkaroon kami ng koneksyon, isa lang ang ibig sabihin noon. Gusto ng langit na kami ay magtagpo. Muling nag-ayi ang buong paligid. Marikit, pwede bang ikaw nang maging ka-forever ko? Kasama sa init, sa amoy pawis, at sa buhay na may sabaw? Nagulat ako, Mama Mia. Pero syempre, kahit wala akong manicure, at kahit na medyo nagtatampo pa rin ang puso ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nakita ko kasi sa audience, itong si Lorraine, na pangiti-ngiti. Pero nung nagsimula ng magsalita, itong si Rafael ay nakasimangot. Nakatitig siya sa akin ng masama na para bang sinasabi niyang, huwag kong agawin si Rafael sa kanya. Pero, gusto ko at mahal ko si Rafael. At isa pa, ayokong magtagumpay si Lorraine. Kaya sumigaw ako ng, oo, Rafael. Mama Mia, pagkatapos noon ay dinala na ako ni Rafael sa nanay niya.
Wala na kasi siyang ama, nag-iisa din siyang anak. Maagang namatay ang papa niya at tinaguyod lamang siya ng isang single mother. Agad naman akong natanggap ng mommy ni Rafael. Akala ko nga nung una ay hindi niya nanaisin na magkaroon ng manugang na katulad ko. Pero hindi, tinanggap niya ako. Tinulungan pa nga nila akong dalawa ng mama ko at ng mga kapatid kong babae na magplano ng kasal namin ni Rafael. Mama Mia, hindi na nga talaga ako umabot sa tuluyang pagkalaos. Hindi na nagkaroon ng cobwebs ang matres ko. Dahil nakahabol pa ako sa biyahe. Nakahabol pa ako sa deadline. Hindi kami nag-Boracay ni Rafael. Hindi rin kami nag-Japan o ng ibang bansa. Nag-honeymoon kami sa bahay ni Lola Bining sa Novaliches. Walang aircon, pero may electric pan naman na may yelo sa harap. Natutulog kami sa folding bed na tumutunog sa bawat ikot naming dalawa. May langgam sa tabi, may manok na tumitila o kahit 10 oras na. Pero dahil yun ang gusto ng lola ko, pinagbigyan ni Rafael. Habang magkatabi kami, naka-holding hands at pinagpapawisang pareho, sabi pa ni Rafael sa akin, hindi ko kailangan ng 5-star hotel, Marikit. Basta may fishball, lumpia, at ikaw sa tabi ko, okay na ako. Kaya kahit dumating pa ang panahon, wag naman sana, pero kung dumating man, na magkaroon tayo ng matinding problema sa pera at maghirap, wag kang mag-alala, hindi kita iiwanan. Handa akong samahan ka. Mama Mia, ang totoo niyan, masayang masaya ang puso ko. Nung kinasal kami ni Rafael, wala siyang binago sa akin. Dati-rati, elementarya, high school hanggang college, kapag may nagugustuhan akong lalaki, kapag pinagsasabi ng mga kaibigan ko na gusto ko yung lalaking yon, lagi akong nakakatanggap ng mga sabi-sabi na ayoko kay Marikit, masyadong malaki ang bunganga, nakakarindi. Ayoko ng ganong babae kaya. Paulit-ulit yun. Parehong meaning kahit iba't ibang words ang ginagamit. Pero kay Rafael, hindi ko kailangang maging ibang tao. Ako pa rin si Marikit. Madaldal, magulo, mahilig sa mga kakanin, chichirya at kung ano-ano pang pagkain. Pero ngayon, asawa na ako ni Rafael. Meron na kaming 6 na rice cooker sa bahay. Meron kaming 15 Tupperwares na walang takip. At merong isang lalaking araw-araw kong pinapatawa. At araw-araw naman akong minamahal. At kung may natutunan man ako sa buhay ko, eto ang alam kong totoo. Kahit na yung iba ay hindi naniniwala, lalo na sa panahon ngayon, na lahat obsessed sa social media. Lahat obsessed sa kung paano ka magsalita, kung ano ang iyong itsura. Lahat nagpapagandahan. Yung iba nga, halos bumili na ng mga peking produkto para lang gumanda, tapos ang ending, nakakasira at napapahamak pala sila. Huwag kayong sumabay sa mga trend ng social media. Dahil ang totoo, hindi mo naman kailangang maging perfect para mahalin ka. Hindi mo kailangang maging perfect para makahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa'yo. Minsan, sapat na yung marunong kang tumawa sa sarili mong mga kapalpakan. At higit sa lahat, sapat na yung may taong pipiliin kang mahalin kahit amoy suka ka pa, kahit may utang ka pa, at kahit ang unang regalo mo sa kanya ay kwek-kwek sa sapatos niya. Oo, Mama Mia.
Doon mo masusukat ang tunay na pagmamahal. At lagi mong iisipin, totoo ang sinasabi ng kanta. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, meron at merong magmamahal sa'yo. Nawa po ay na-inspire kayo dito sa kwento ko. Nawa po ay na-inspire ang inyong mga tagapakinig, Mama Mia, dito sa naging love story naming dalawa ng Mr. Right ko, ng lalaking naging icing sa ibabaw ng cupcake ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Marikit. Hay, talaga namang nakakatuwa. Oo, pagkatapos ng mga heavy na mga kwento na ating pinagsaluhan sa mga other days. Oo, eto na ang kwentong talagang nagpakilig at nakakatuwa. Hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating lahat, no? O, kayo ba'y natuwa? Pero, to be honest, totoo yung tinura ni Marikit, no? Kanta ata yun. Shakul ba yun? Habang nabubuhay ang tao dito sa mundo, asahan mong may nagmamahal o magmamahal sa'yo. I think Shakul. Di ako sure. Oo, yun. Yun ang linya ng kantang yon. And yes, totoo yun. Hindi mo kailangang maging pinaka-sexy. Hindi mo kailangang maging pinaka-maputi, pinaka-matangos ang ilong, pinaka-mapupulang mga labi. Hindi mo kailangan ng ganon. Dahil ang taong totoong magmamahal sa'yo, mamahalin ka kahit sino at ano ka pa. Tunay yun. As in, promise. Pero hindi ko naman sinasabing magpabaya kayo sa sarili nyo. Hindi ko naman sinabi na pabayaan nyo ang health nyo kasi importante pa rin talaga ang health. Hindi ko rin naman sinasabing maging burara kayo. Yun bang ipakita nyo kung sino kayo? Dahil kapag pinakita nyo kung sino kayo, yung mga taong hindi umalis, yung mga taong hindi nawala, yung mga taong hindi nangutya, yun ang mga tao na dapat ay mahalin mo. Yun ang mga tao na dapat pinapapasok mo sa puso mo. Dahil sa totoo lang, yung iba may find it annoying kapag ikaw ay madaldal, maingay. Pero sa taong mahal ka, hindi niya makikita at hindi niya iisipin na annoying yun. Alam mo ba kung ano isipin niya? Cute. Ganon. Charot. O diba, nakakakilig. Kayo ba'y kinilig? Nako, kung kinilig kayo sa kwentong ito, please huwag mag-atubiling mag-like at share ng ating video. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Hindi ko alam kung isusuko ko na ba ang pangarap ko na magkaroon ng 1,000 subscribers. 100,000 subscribers. Ba ko? 100,000 subscriber by the end of this year. Oh. Hindi ako sure kung ilalaban ko pa ba ang pangarap na yun. Pero sana tulungan nyo pa rin ako. Mag-subscribe pa rin kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At kung subscriber na kayo, mag-invite kayo ng iba pa nating mga, alam nyo na, friends and families na isubscribe itong ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Nako naman, bago tayo umalis, hello ako sa ating mga suki na mga tagapakinig at syempre mga members. Hi sa ating gold member. Ganun. Angeline Puaso. Hi din sa ating mga silver members, Maureen Tugab, G. Antorio, Gimaras Girl, Easy Gale, Giovanni Bailong, Mila Raduban. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa atin pong mga tagapakinig na hindi nananawa at lagi pa rin tayong sinusubaybayan, maraming thank you po. Hello ako kay Angelita Villapuerte, kay Rosana Crisostomo, hi kay Jean Ereaid, from Iligan, hi kay Lina Ladeza. Hello ako kay Gail Easy ulit. O, grabe ito si Gail Easy. Bawat upload natin, pinapakinggan. Kaya maraming salamat. Pati na rin si Marvy Montesilio, Judy Lipio from Rizal. Hello kay Rica Basmayor, kay Mary Gracie Nadan, Roslyn Caraballo, Valerio Josephine,
Hello rin ako from Sampalucan, Taytay, Rizal. Ang daming nakikinig sa atin sa Rizal, ha. Hi din kay Wilfredo. Habaybay. 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 Joke lang. Donna Frias, maraming salamat. Hi din kay Alcura Ukit, kay Jenny C, Chazi Chai, Christina Sison, and Mayan Kerpus. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal, pagsuporta at pakikinig. Lalo na doon sa mga hindi nagsiskip ng ads. Para sa inyo yan. Hello sa inyo. At maraming salamat ulit. Kung may sarili kayong kwento, you know the drill. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat. Ako po si Mama Mia. Ingat and hanggang sa susunod po. Bye!